itong pambubuli ni Dan Fernandez kay Marcoleta. Mamaya na po yung awayang Tamba at Marcos at yung pinagre-resign ng mga sundalo. Ito muna. Kasi ito ang daming tatanong sa amin. Ano ba itong ano? Ba't parang bagang yung isang representante ng Laguna, parang bagang nagagalit sa inyo? Ano at para bagang sinasabihan kayo ng kung ano-ano. Ipakita mo nga yon, Direk, at nang sa ganoon, yan, kausap niyo po yung Kong JJ Suarez. Ano ho? Ito, kausap ni Marcoleta si JJ Suarez. Tingnan nyo ang inaasta nito si Dan Fernandez, ha? Kong Chua, biglang lumapit yung... Epal din, ha? Ay, nakakaasar yung ganyan, no? Meron ka bang tropang ganyan? Hindi naman siya kausap, pasok ng pasok. Epal. Bully ito si Dan Fernandez. Natapik-tapik kayo eh. Patapik-tapik pa. Abogado yan, brad. Abogado, ikaw ano ka? Naku. Hindi ko alam. Hindi ako nanonood ng Bold. Bold Star daw ito. Hindi ko alam, ha? Hindi. But anyway, that's beside the point. Eto po tayo. Abogado, tatapik-tapikin mo. Hindi naman ikaw ang kausap. Ang kausap ko, makikita mo dyan, si Kong JJ Suarez. Maliwanag yan, ha? Ako, sus, naku, patapik. Ay, naku. Buti mabait ito si Marcoleta at saka abogado. Pag ginawa mo yan sa askal, na tsaka yung walang training, sasapakin ka agad yan. Ay, naku, delikado ka, Dan Fernandez. Besta kayong tatlong Tapos bigla siyang nakialam. Opo. Alam mo kung ano yung pinag-uusap. Visit, Ako, asar na asar din ako sa ganyan. Pasok ng pasok, di naman siya kausap. Usapan ni Kong JJ. Ninyong tatlo, opo. Hindi, primero si JJ lang. May binulong ako kay kay chairman. Tingnan nyo si Paduano. Epal din, isa pa to. To the rescue. Ito lagi si Paduano parang, nag-break ba kayo ng siyota mo? Kasi parati itong galit. High blooding ka pag lagi kang galit. Ikaw, Coach Oli, ganyan. Di! Tawa nga lang ako ng tawa sa mga sa mga dyan. Ito, si Paduano, laging galit. To the rescue pa. Tingnan natin. Pagkatapos, sabi ni nako. Ay. Stoy, umalis ka nga dyan! Usapan ng matatalino yan. Hindi naman matalino ba si Dan Fernandez? Pero huwag ka na umepal dyan, Paduano. Bida-bida rin eh. Hindi mo nga natanong si si PRRD. Jay, Kong Dan, sabi niya, pwede ba kanyang, makiusap naman ako, sabi niya, kasi pagka ikaw ang nagpapaliwanag, kung ikaw ay abogado, sabi niya gano'n. Opo. Parang yung mga puntos namin ay nawawalan na kami ng parang yung sa amin ay baliwala lahat. Opo. Ay, ang punto dito ni Dan Fernandez, pagka nagpapaliwanag ka, yung aming puntos, nawawala, nababaliwala. Kasi yung puntos nyo kabubuhan. Hindi, di ba? Pag kami nagsasalita, pagkatapos siya magsalita, kung magsasalita naman yung isa, bakit mawawala yung puntos nyo kung parehas namang may lalim yung sinasabi ninyo? Kaya lang nawawala yung puntos mo kasi mababaw. Mababaw yung ninyo. Wala yan sa abogado kasi sinasabi ni Dan Fernandez, komo abogado ka. Hindi, pag nagsalita ka ba, sasabihin mo abogado? May nakakausap naman akong abogado. Pero hindi naman siguro nawawala yung puntos ko pagka abogado na nakausap ko. Depende lang din yan. Ampaw kasi mga pinagsasabi nyo, kaya nawawala na ng saysay. Sana naman ay mabigyan naman kami kanya ng Sabi ko, Kong Jay, kung yan naman ang issue mo, nakikita mo naman, kapag ako ay nagbibigay ng komento at saka kung ano yung gusto kong i-emphasize sa aking pagsasalita, ito'y binabato ko sa chairman. Mamaya, huwag kalimutan na standby yung itong awayang Marcos at Tamba at sundalong pinagre-resign. Pag hindi kakampi ni Marcos, Hindi ko naman ibinabato sa pansarili ninyong kung ano yung sinabi mo, kung ganito. Opo. Kaya lang sabi niya, yung parang namamaliit kami, parang gano'n. So, ina-assure ko siya na huwag mo namang isipin ka kung gano'n kasi kailangan naman kasi... Ito, kagwapo nito si Dan Fernandez, insecure pala, no?
Iniisip niya, wag minamaliit. Hindi ka minamaliit. Pero ito ay democratic country tayo. May demokrasya po ang bansang Pilipinas. Baka nakakalimutan mo, oy, may karapatan kayong magsalita. Pero may karapatan din magsalita yung iba. Ang problema kasi sa inyo, Quadcom, pag may iba na nagsasalita at iba na ang tono, hindi sabay sa tono ninyo, natitreten kayo. Kung hindi kayo magdi-declare ng 1-minute suspension, sisigawan ninyo, babarahin ninyo, hindi po ganyan. Hayaan ko kayo magsalita, hayaan mo magsalita, yung resource person. At congressman din yan, may kanya-kanya kayo. Kasi kayo ganyan eh. Gusto ninyo, ito, pansinin nyo, gusto nitong mga taga-Quadcom, umuo lang ng umuo. Pag may sinabi sila, oo. Kaya nga sabi ko kayo, aminin nyo na, kayo pumatay kay Jose Rizal. Pag pinatawag kayo dyan, umuo lang kayo umuo. Pag tinanong, kasabwat ka ba sa pagpatay kay Magellan, aminin nyo na rin. Wala kakontrahin ka lang ng mga yan. Di ba? Di umuo ka na lang ng umuo, tapos magkita na lang sa korte. Walang mangyayari dyan. Ilabas natin kung ano yung legality. Hindi naman ako pwedeng... Adwano, kala mo, naiinis ako talaga. Kayo ba? Maano to masyado? Pasok ng Wala doon sa nalalaman ko, sa training ko, na palaging nandun ako sa merong legal basis. So yun pala yung paksa nyo ni Kong JJ. Yun ang paksa ko kasi parang medyo nagdaramdam siya ng konti. Hindi naman siguro nagdaramdam, maring nag-voice out lang po sa inyo. Nag-voice out, maring naghihinanakit sa kasi kung halimbawa ni Reis ko ito, parang yung sinabi niya, maaring mawala ng visa. Masasapawan, parang gano'n. Maring masapawan, maring ganito. So, yun ang kanyang Sa akin naman, may konting validity. Pero kailangan ipaliwanag ko na pero kailangan din nating ihayag talaga at sana nga, yung inisip ko na dapat pagtalunan para lumitaw kung alin talaga yung... Healthy discussion. Hindi kasi alam mo, nasanay yung mga yan, Marcoleta. Kung Marcoleta, nasanay yung mga yan nang hindi kinokontra. Ay, back up kami ni Tamba. Huwag kayong kokontra. Gusto nyong maano-ano? Parang ganun discussion nang hindi na minamaliit yung isa o maaaring nasasapawan yung iba, wala doon sana yung punto. Kung hindi, issue for issue. Para sa ganon, ang pinaka-direction, makinabang ang tao. Lumutang sa puntong yun, yung lumilingo na siya. Sa puntang yun, bigla na lang siyang nakialam. Hindi naman siya kasama sa usapan ko. Hindi siya kasama sa bigla niya akong ginanon. Anong tawag? Sige nga, kayo ilagay nyo. Anong tawag nyo sa ginagawa ni Dan Fernandez? Pakilagay sa comment section. Naman sabi niya. Nung umpisa, parang hindi niyo pa pinapansin. Di ba? Ikaw naman, kanyang ganun yung programa ko, siniraan mo ako, sabi niya. Kasi siya nagtataka, anong akong programa mo? Saan ka nagpo-program? Hindi pupunta ka kanya sa ganito, may kinausap kang mayor, alam mo naman kalabang ko yun. Hindi mo dapat ginagawa yun. Ganon? Pag kami kalabang mayor, hindi dapat kinakausap kasi magkakasama kayo dyan? Ganon? So, ibig sabihin, ang gusto mong kausapin lang ni Marcoleta, si Marcos? Kasi kalaban nyo ang Duterte, wag ninyo ang kausapin si Duterte. Kalaban nila yon. Gusto mong kausap nila si Martin lang? O, wag mo kakausapin si Sara, kalaban nila yon. Ganon? Ay, parang bata. Di ba? Parang bata, di ba? Ay, wag mong kausapin yan. Hindi kami bati. Wag mo anuhin yan epal yan. Wag mong kausapin. Pag kinausap mo yan, hindi kami bati, hindi na rin tayo bati. Pambihira, parang bata ito si Dan Fernandez, Sabi ko, hindi ko alam kung ano yung sinasabi mo. Bakit ako nagpupunta sa mga munisipyo? Siyempre po. Dahil sa ako'y nagpapahayag ng aking kagustuhan na... Karapatan mo yun Karapatan mo yan. Hindi mo dapat ginagawa yun. Mali yun. Sabi niya? Sabi niya. So walang ginalaman po sa... Bully. Bully ito si Dan Fernandez. Huwag mong kakausapin yung mayor na kalaban niya. Ay, bully ka. Bully ka. Ay, ako nga, kinakausap ko yung mga kalaban ng Banateros. Wala namang problema Ang importante rito, hindi ka nagpapagamit sa mali. Ganun lang yun Ano ngayon? I mean, grow up.
Dan Fernandez, tanda mo na, congressman ka pa, para kang bata. Kinalaman sa issue eh. At meron daw akong kinausap na may siniraan ko daw siya. Siguro, magtawag siya ng sino man na nakinig doon sa aking pagsasalita nung ina-address ko yung audience. Sabagat makapalang tao talaga eh. Paano naman ako magsasalita naman ng paninira ng, alam kong Laguna yun. Oo nga, taga-roon siya. Alam kong kandidato siya pagka-gobernador. Ako ba naman, hindi ko naiintindihan. Unang-una, hindi ko gagawin yon. Siyempre po. Pangalawa, ang aking kandidatura ay nakasalig doon sa pangkalahatan. Opo. Wala naman akong pakialam doon sa local issues doon sa local issue kung magkakalaban sila o hindi. Kinakailangan bang humingi ako ng permiso sa mga kasama ko para malaman ko kung sino pupuntahan ko at saka hindi ko pupuntahan? Hindi maganda yon. Hindi maganda. I mean, you are professionals, no? Yung ganung asta, alam mo, hindi lang parang bata yan. Ugaling insecure yan. Di ba? May mga ganyan kayong kaibigan, napaka-insecure. Huwag natin kausapin yan, hindi namin bati. Kalaban yan. Parang, ewan ko sa inyo.